ka na ba sa na komplikado? Mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala, andito kami. Tutulungan ka naming maunawaan easily. Legalese sa simpleng Tagalog, Para di ka na maguluhan, that's our goal. sa Attorney Beno, klaro at bright. Learn the law, know your No right. and beyond, yeah. Come along, simpleng paliwanag sa bawat song. Mga batas di na confuse inside. Learn the law, know. Buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Kanina po ang late afternoon ay naglabas na po ng warrant of arrest laban kay former Senator Bong Revilla. Isang warrant of arrest na may kinalaman sa mga reklamo laban sa kanya tungkol sa malversation of public funds through falsification of public documents. Ito po ay kakaiba dun sa kasong una niyang nalusutan na kung tawagin natin ay plunder. Ngayon naman, malversation of public funds through falsification of public documents. Kung yung naunang kaso niya sa Sandigan Bayan na plunder ay nalusutan ng ating dating senador na si Bong Revilla dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, ay ngayon naman ay ang kanyang kasong kakaharapin ay malversation of public funds through falsification of public documents. Ano po ba ang ibig sabihin nitong malversation of public funds through falsification? Mukhang dalawang krimen ang kinakaharap ng ating dating senador. Alam niyo po itong malversation through falsification ay isa pong complex crime, no? Sa ilalim po ng Article 48 of the Revised Penal Code, na kung saan lumalabas na dalawang offenses ang na-violate, pero ito ay pinag-isa na lamang, no, ng ating batas. At ang kaparusahan dito ay kung ano ang medyo mas mabigat, katulad ng malversation, at kung ang threshold amount ay lumagpas na dun sa itinatakda ng batas, abay ang mangyayari nito ay wala pong bail na mairerekomenda ang ating hukuman ng Sandigan Bayan, sapagkat considering the fact na lumalabas yata dito na kulang-kulang 100 milyon ang involved na naibulsa, no, ng mga nasasangkot dito sa reklamong malversation. Alam niyo po kasi dito sa malversation as compared with plunder, dito ay may ibinulsang pera ng bayan, na para maibulsa o nakawin itong pera ng bayan na to ay gumamit sila ng pagpapalsipika, pamimiki ng dokumento upang mapalabas na ang isang proyekto ay natapos na. Like for instance, no, sa flood control project ay upang manakaw o kupitin o kuhanin ang pondo ng bayan na nagkakahalaga, no, in this case na less than 100 million pesos, ang ginawa nilang paraan ay gumawa ng mga public documents na kanilang pineke at pinalabas na ang isang flood control projects ay natapos na sa pamamagitan ng paggawa ng isang peking accomplishment report, isang completion report ng isang proyekto. At para lalong mas mapatibay at kapanipaniwala ang completion of the project, siyempre, mamimigay ng pirma, mamimigay ng completion of the project, date of the project completion, at siyempre gagawa ng mga retrato yan na kunwari ay natapos na ang proyekto. Pero in truth and in fact, ang proyekto ay hindi naman talaga naumpisahan
At lumalabas na isa siyang multong proyekto na kung tawagin natin ay ghost project. Yan po ang mahirap. Kapag yung accomplishment report na yan na peke, na pinalsify nila ang mga pirma at ipinakita nila sa Treasury Department, ayan na magsisilbing passes nila upang kubrahin ang pondo ng bayan. And in this case, kulang-kulang 100,000 yan or 94 point something million pesos ang ninakaw dito. At mailalabas ngayon nila, no, ang pondong nagkakahalaga ng kulang-kulang 100,000 using that falsified documents, no? At syempre, yung treasury naman, pag nakita yan na kumpleto ang papel, abay, completed ang project doon sa lalawigan ng Bulacan, ay syempre, SOP yan, without any investigation, ilalabas, no, ang pondo. At kasi kapanipaniwala, syempre, proyekto ng senador, labas ang kulang-kulang 100 milyon. At presto, nakapagnakaw sila ng pondo ng bayan. No? Ayon doon sa reklamong isinampa sa Office of the Ombudsman na nirekomenda for the filing of the case sa Sandigan Bayan, at ngayon nga ay nakapaglabas na ng warrant of arrest, at kanina nga lamang ayon sa balita ay may nakaabang ng mga sasakyan ng NBI sa bahay ni Senator Bong Revilla doon sa Bacoor, Cavite. No, pero ang alam ko, umuwi siya sa Ayala, Alabang, may bahay din naman sila ron. No, bukod sa Bacoor, Cavite. Ayan na nga. So, pag inaresto yan, ang senador, through his lawyer, may file a petition for bail. Kaya nga lamang, sabi nga natin kanina, no bail recommended. Pero bakit makakapagsampa to ng petition for bail? Alam nyo po, kapag ang kaso ay talagang may kaparusahan na reclusion perpetua or life imprisonment, talagang yan po ay hindi pinapayagan mag-bail, no, ng ating mga hukuman. Pero yan pwedeng magsampa pa rin ng petisyon sa ating husgado, at but the petition for bail is no longer a matter of right but a matter of discretion. Kasi sa pagmababa ang iyong krimen at ang kaparusahan ay hindi naman reclusion perpetua, ay ang bail ay is a matter of right. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-file ng petition for bail. Kailangan mo lang mag-file ka ng motion, no, sa hukuman to grant you bail as a matter of right. No, yan. Susunod ka lang sa procedure. Definitely, bibigyan ka ng bail because pag mababa naman ang offense committed, that is actually a matter of right. But the case is different if you will be committing a crime that is considered as very serious and heinous, or something that has a corresponding penalty of life imprisonment, just like in the case of Bong Revilla. So in this case nga, hindi a matter of right ang bail. So it's a matter of discretion. So the lawyer should file a petition for bail. But he must prove, no? He must prove that the evidence of guilt is not that strong for them to convince the judge that there is a need to grant the petition for bail. Kaya nga lang daw dahil discretion niya ng huwes. That is not a right of the petitioner. If they can convince the judge that the evidence of guilt is not that strong, then he may or she may grant the petition for bail. So, pero sa kaso ngayon, lumalabas na parang malakas ang ebidensya laban sa mga akusado sa flood control kasi mukhang may paper trail, may mga bank transaction. But anyway, it's up to the judge to decide as to whether the evidence is strong or weak. If this is weak, then grant the bail as a matter of discretion.
So ano ba pinagkaiba nitong kaso na to ni Bong Revilla doon sa dati niyang kasong plunder? Doon kasi there was lack of sufficient evidence to convict the accused. At kasi ang plunder medyo mahirap patunayan yan eh. Actually sa plunder may series of acts dyan na para mapatunayan mo yung series of acts na yun na talagang nagkamal ng milyon-milyong pera na ang threshold amount dyan eh 50 million and more than 50 million, minimum of 50 or more than 50 million. Kapag napatunayan mo na nagkamal siya ng pera through series of acts, then that may be considered as plunder. Pero ang hirap patunayan, no, series of acts, no, bawat action niya, bawat kilos, dapat you have strong evidence. Eh dito sa malversation, medyo hindi siya ganun kahirap patunayan at ang daling makakita dahil dun sa falsified documents, kinubra, tingnan mo yung proyekto, wala. So that is the case already. Malversation of public funds through falsification of public documents, which is now considered as a complex crime. Okay? So the corresponding penalty is reclusion perpetua or life imprisonment. So mapapansin natin dito, no, parang to si Bong Revilla ay parang hindi tuloy siya nadala, no? Dahil kung ikaw ay dati nang naakusahan at nakulong sa kasong kriminal na katulad ng plunder or similar complaints, matatakot ka na eh. Hindi ka na sigurado ulit, baka makakita ka lang ng sobrang piso doon sa voucher na pinapipirmahan sa iyo, baya ka isoli mo agad-agad at ipakorek ang mga voucher, ang mga request for release of funds sa opisina mo. Dahil kumbaga sa ibang tao, nagkakapobia ka na pag ganyan eh. Pero in the case of Bong Revilla, bakit inulit pa niya eh, no? Hindi ba nadala o nasanay o hindi talaga natatakot, no, sa ipinapataw na kaparusahan ng batas laban sa mga public officials na hindi gumagawa ng tama sa ating pamahalaan. So, yan, balik kulungan siya, balik rehas siya. Kapag na-deny ang kanyang petition for bail, ay maaaring magtagal siya sa piitan ng kung ilang taon, sapagkat alam nyo naman, no, na ang pagdinig sa isang kasong kriminal, lalong-lalo na kung ito ay mabigat ang kaparusahan, ay tumatagal ng kung ilang taon yan. Pwede 3, 5, 8 taon ang itagal para bago ma-resolve ang kaso. Abay, yung tumagal ka lang dyan ng 1 buwan, parusa na yan eh. Yung tumagal ka pa ng kung ilang taon sa kulungan, abay, para kang pinagkaitan ng pagkakataong mabuhay, no, ng tadhana. Biruin mong nakakulong ka mag-isa doon sa kulungan at wala kang nakikita, wala kang cellphone, wala kang television, wala kang kausap. Abay, pag may hinahin ang dibdib mo dyan, abay, baka masira ka ng bayad dyan. Kailangan mo ng tatag ng loob sa loob ng kulungan upang hindi masira ang diskarte mo dyan sa buhay. Kung ikaw ay 50 anyos na mahigit, tapos makukulong ka dyan ng additional 10 to 20 years, ilang taon ka na bago ka makalabas, di ba? Matanda na, medyo mahina ka na niya, mahigit 70 anyos ka na. So, sana magkaroon ng aral, no? Hindi yung nasisilaw sa pera at pag nahuli ka, doon magkakaroon ng pagsisisi sa sarili mo. So, ang isa pa ditong nakakatakot ay yung kanyang kumpare at kasamaang senador na si Jinggoy Estrada ay may balita rin na baka malabasan ng arrest warrant. So, reunion na naman sila doon sa rehas, no, sa kulungan at magkakosa na naman sila. So nakakapagtaka no, kung bakit sila inuulit nila yung mga ganitong pagkakasala despite the fact na naranasan na nila kung ano ang hirap ng buhay sa loob ng kulungan. Sana naman kung malulusutan na nila ito muli, no, yung kaso na to, ay sana katapusan na to.
ng kanilang mga maling gawain o mag-ingat na, no? Baka napagbibintangan lang, hindi natin alam. No, mag-ingat no sa pagpirma-pirma ng mga dokumento sapagkat at the end of the day, kung pirma ka lang ng pirma tapos may problema, ikaw ang mapaparusahan kahit sabihin mo pang wala kang kamalay-malay sa mga illegal na transaksyon na nangyayari sa opisina mo. Okay? Diba? So, hanggang dito na lamang po. Mamaya-maya, pag medyo may time pa, pag-usapan natin yung impeachment complaint laban kay President Ferdinand Marcos Jr.